Hala, nabulabog na, Marbel, walang kawala sa pasabog, Roque, lahat nilaglag, sospek ka. Ayan, syempre itong balita ng ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kabayan TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kabayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! The record as saying, pag minangyari kay BP Sara, suspect si Marbel. Go, Inday Sara. Hindi naman po pwede na bastusan. Ikaw ay Chief PNP. Ikaw ay appointed na presidente. Pero huwag mong kakalimutan na pangalawa pa rin pinakamataas na halal ng taong bayan ang Vice President. At mas malaki pa nga ang mandato na nakuha ni Vice President kaysa sa presidente. At kung maniniwala pa tayo kay Attorney Glenn Chong, di hamak na mas marami talagang mandato nakuha si Inday Sara dun sa tunay na boto na nakuha ni Presidente BBM. Respetuhan lang. Ano yung mga sinasabi niya ng mga dahilan para tanggalin? Ang totoo niyan, talagang gusto niya tanggalin ng mga pulis para sa ganun magkaroon ng pagkakataon na masaktan kung hindi man lang tuluyang mawala na sa mundong ito ang ating Vice Presidente. Anong sinasabi niyang walang banta sa Vice President? Yan ay number 1 na kalaban ng teroristang CPP-NPA. Ang ginagawa po niya ay para mapagbigyan yung mga kalaban ni Inday Sara, lalong-lalo na ang teroristang CPP-NPA na patayin na ang pagkatao ng ating Vice President. Hindi po. Ayun yon, di ba? Yung sinasabi kasi ni Marvel nga naman na wala namang banta sa Vice Presidente kaya dapat talaga is tanggalan o bawasan ng security yan. Hindi naman dapat talaga gawin yun. Dahil pangalawa pa rin yan sa mataas ang posisyon sa gobyerno. Wala ring pinagkaiba ang Vice President sa Presidente. Ang pinagkaiba lang yan, syempre po, sa kalahatan, siya yung namumuno, yung Presidente, at yung Vice Presidente naman is parang kahalili. Di ba? Parang kaano ng Vice, ay kaano ng Presidente yan. At kung ano-ano ang mangyari sa Presidente, magkasakit ang Presidente, o umalis ang Presidente, ang Vice President ang hahalili dyan. Diba? Marami pa rin na gustong pumapel o umagaw ng ganyang kapangyarihan kahit Vice President lang. Dahil kung sakasakaling magkasakit ang Presidente, syempre mararanasan naman ng Vice President na maging Presidente. Kaya kahit sinasabi ni Marbel na wala namang threat kay VP Sara, is dapat talaga na hindi siya tinatanggalan ng security. Vice President kasi yan na maaaring humalili sa presidente. Di ba? Parang ayaw nyo nang may hahalili, no? Kasi dapat ang humalila sa presidente is yung parang kabitukan nyo. Kumbaga, kabagang dapat. Kasi kung sakasakali na, wag naman sana, no? O magkasakit ang presidente. Umalis ng 6 na taon yung presidente. Siyempre si BP Sara papalit. Ganun yun eh. Siya ang mag-aasikaso. O sino pa ba? Alangan namang speaker. Diba? Ngayon, syempre, iisipan ka ng masama. Na bakit mo tinanggalan? Diba? Anong motibo mo? Kung sa sarili mo na kusa yan, anong motibo mo? Pero sa tingin ko naman, hindi mo sariling kusa yung ginawang pagtanggal ng security sa kanya. Meron talagang nagsabi sa'yo. Ang tanong, sino? Diba? Ngayon, kung aakuin mo talaga yan at hindi ka naman magsasalita talaga, ikaw talagang maiipit. Ngayon, kung may mangyari sa Vice President, ay ikaw ang hahabulin dyan. Ikaw ang yari. Diba? Hindi nyo dapat tinatanggalan yan dahil pangalawa yan sa mataas. Diba? Bakit nyo binabawasan? Kasi, gaya nga na sinabi ni Atty. Harry, na marami pa rin talagang pwedeng magtangka sa buhay ni Vice President Sara Duterte kasi kalaban din niya ng mga ibang CPP, 'di ba? Yung mga rebelding grupo na talagang ayaw sa kanila. Pwede na siyang resbakan, 'di ba? Ganun yung ano yung walang threat doon, 'di ba? At saka hihintayin niyo pa bang magkaroon ng threat si VP Sara bago aksyonan o bigyan ng security, ng seguridad? Ay, nako, parang mali po yun. Diba? Siguro naman may pinag-aralan kayo, alam nyo yan. Ano sinasabi niya walang banta? Alam nyo na kalaban siya ng teroristang CPP-NPA, yun pa lang, dahilan na yun para magkaroon siya ng security.
Tapos, ang ginawa pa is, ngayon, ang security ni VP Sara nakasalalay na lamang doon sa VP Vice Presidential Security Group na ginawa ring, ginawa ring under ng PSG ngayon. Pinasailalim. Di ba kapag security mo dapat meron kang kumpiyansa? So ngayon, anong gusto nilang gawin? Na yung seguridad sa pagkatao ng Vice President nasa kamay ng tao na hindi niya kakilala? Hindi atatama yun, no? Dahil para ikaw maging komportable na secure ang iyong pagkatao, dapat pinagkakatiwalaan mo yung nagbabantay sa iyo. At ang tinanggal ng PNP ay mga taong matagal nang naglilingkod hindi lang kay Vice President, kundi sa kanyang ama na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Mantakin mo yung tinanggal mo mga security, yung talagang pinagkakatiwalaan nila at pinalitan mo nang hindi nila masyadong kakilala. Di ba? Ang dami-dami mo naman kung kailangan mo sila, yung mga tinanggal na security ni VP Sara, kung kailangan mo sila, no, ni Marbel, kung kailangan mo sila sa mga ganto-ganto, sa mga ganyan na gusto mo, kaya mo sila tinanggal, is bakit yung mga kadikit ni VP Sara, yung tinanggal mo, at pinalitan mo ng mga hindi nila ka-close? Para madaling madakma, ganun? Syempre, hindi maiiwasan ng mga taong mag-isip ng ganyan sa'yo. Hindi maiiwasan yan. Mantakin mo, kung sino yung ka-close, yun ang tatanggalin mo, tapos ititira mo, hindi kakilala, o ganun. Ay, nako. Tama lang naman. VP Sara called a spade a spade. It is political harassment. In the same way na lahat ng paninira na ginagawa nila sa akin, na napatunayan naman sa Senado na walang katuturan, is also political harassment. So nakikita natin talaga na mayroon talagang undeclared martial law na nangyayari ngayon, na ang lahat ng mga hindi kakampi ng administrasyon ay talagang hinaharas. Nandyan si VP Sara, nandyan si Pastor Apollo Kibuloy, nandyan si Harry Roque, nandyan si Glenn Chong na ang daming disbarment case na sinasampa. No? Nandyan yung pagkakakulong kay Ka Eric at kay Lorraine Badoy. Malinaw na napakadilim po ng ating lipunan ngayon sa panahon ng diktadurang Marcos Jr. At kagabi, nakapanayam namin si Senador Ronald Bato de la Rosa dahil marami nga tayong natatanggap ng mga impormasyon na basta ikaw ay konektado sa mga Duterte o hindi sumasang-ayon sa administrasyon, mga polisiya ng administrasyon, nababawasan o tinatanggalan ka ng security details. At sabi nga niya na nabawasan daw si PRRD, si Senador Bongo, siya, pero nananatili siya na sabi niya, tuloy pa rin ang laban, tuloy pa rin ang pagsiservisyo. Pero yun nga, ang daming binangga ng Duterte administration para sa ikabubuti ng ating bansa. Diba? Nabanggit mo na yung CPP, NP, NDF, yung sa paglaban kontra illegal na droga. Doon sa mga nasa likod ng illegal na droga ng mga politiko, nandyan pa yung mga sugal sa mga kriminalidad, mga oligarchs. Diba? So marami ito, hindi pa ba ito sapat na basihan na, may banta itong itong mga Duterte at yung mga kasi marami talaga silang in-implement. Parang gusto kasi nilang mangyari, maging open yung mga Duterte. Kumbaga sa basketball, no? Yung tipong walang nagbabantay sa kanila. Kung tutuusin nga, parang gusto nila tanggalan na ng bantayan. Parang dito sinasabi nyo talaga na gusto nyo nang talagang mawala sa eksena yung mga Duterte. Simple lang yung ginagawa nyong ganyan, pero nahahalata pa rin kayo. Hindi, totoo yun. Nahahalata pa rin sila sa kanilang movement. Alam natin na malaking banta si VP Sara sa kanila. Maaaring iniisip nila kapag to nanalong presidente sa ginawa natin dito, baka mamaya resbakan tayo nito. Diba? Ayun yung kinatatakutan nyo At kinatatakutan nyo rin, pag nanalo nga siya, diba, yung pinapangarap nyong posisyon, ay hindi nyo makuha. Lahat yan dahil sa posisyon, wala na akong ibang nakikitang dahilan. Hindi nila pwedeng sabihin na kurap ang mga Duterte kaya nila ginaganyan. Kaya may mga pinapatong silang akusasyon sa mga Duterte kaya nila tinitirya ang mga Duterte. Hindi ako naniniwala sa mga ganun. No? Kasi ang taong bayan hindi naman, kahit nga yung ibang nakakwentuhan ko ng mga anti-Duterte pero mangilan-ilan lang sila. 'Di ba? Binabara ko sila. Murder. At alam naman actually dating PNP chief ang nagsabi sa akin na ibabalik kong police security mo. Dati ba wala ako, binalik niya nung nalaban niya na yung akusado ko sa isang kidnapping case talagang organized crime, no? So, tinanggalan din po ako. Ako naman, ano ngayon? Ako naman hindi naman ako humingi niyan. Binigay nila sa akin dahil may banta nga sa buhay ko, no? At ako naman the Lord is my shepherd, no? So si Lord ang aking security, no? Pero nagpapakita talaga na parang gusto nilang ilagay sa alanganin ang buhay ng ilang mga kalaban sa politika. At saka masyado nilang iniinis si VP Sara. 'Di ba?
At saka mali yung ginagawa nilang ganyang taktika. Alam niyo, sa totoo lang, walang naitutulong sa inyo yan eh. 'Di ba? Yung pinipigilan nyo, yung kumakalaban sa inyo. Yung mga nagsasabi ng about sa inyo, yung kamalian na ginagawa nyo, pinipigilan nyo, hinaharang nyo. 'Di ba? Parang ayaw nyong marinig yung pagkakamaling nagagawa ninyo. 'Di ba? May freedom tayo, may freedom tayong magsalita, may freedom, lahat may freedom ang taong bayan. Kung ganyan na haharangin nyo, 'di ba? Pa-i-stopin nyo, pakulong nyo, huhulihin nyo, ganito, is hindi kayo marunong tumanggap ng mali. Kailangan kayo lang ang laging kailangan kayo lang ang laging tama. Mali yung ganun. 'Di ba? Parang ipinapakita na, oh, powerful ako. Ako ang nasusunod. Walang pwedeng kahit sino na magsalita sa akin. Alam niyo si Tatay Digong noon, yung nanunungkulang presidente, hindi naman siya ganyan. Pinababayaan niya nga lang magsalita sila Trillanes sa kanya. Pinababayaan niyang magsalita sila Lenlen, 'di ba? Yung mga dilawan sa kanyang galit sa kanya. Pinababayaan niya lang, wala siyang ginagawang ganyan kasi karapatan nilang magsalita. Ngayon, kung may mga nagsasalita laban sa inyo, tapos hindi nyo tatanggapin kung ano yun, ay hindi kayo sports. Mali yung ginagawa nyong ganun. 'Di ba? Hindi tama yun. Kasi pinipigilan nyo yung karapatan eh. Yung karapatang magsalita, karapatang magpahayag, karapatan na ilabas yung nararamdaman niya. 'Di ba? Kaya pagkakamalan, ano to? Martial law? 'Di ba? Ano to? Pinipigilan yung demokrasya ng bansa natin? 'Di ba? Habang naiisip nila yung ganun, pangalan nyo ang nasisira. Kaya wala pa ring positive vibes na bumabagsak sa inyo. Walang positive comments. 'Di ba? Ngayon, kung gusto niyo magkaroon ng positive comments, yung maganda, yung good vibes, is gumawa kayo ng tama, yung magugustuhan naman ng taong bayan. Kasi kung kayo tututok sa mga Duterte, wala. Puro negative vibes ang makukuha nyo talaga. 'Di ba? Kapansin-pansin sa naging pahayag na inilabas kahapon ni VP Inday Sara, si Maharlika, kayo, ang gamit nyo, pulburon video, meron pang WPS, white powdery substance. Pero siya, diretso. Ang sabi niya dito, at pagkatapos, ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd, pagkatapos ko inihambing ang SONA sa isang catastrophic event, at pagkatapos lumabas ang cocaine video. Well, tingin ko naman po walang sisinghot ng pulburon. Ang pulburon kinakain dahil matamis. Kung pulburon yan, lulunukin. Ang talagang sinisinghot, cocaine. Pero let's call us kapansin-pansin dito, talagang direct to the point. At wala nang umano. Kaya nga gusto ng tao mga Duterte eh. Yan ang trademark, yan ang brand ng Duterte. Walang paligoy-ligoy, walang kaplastikan. You get what you see and you hear what is said. Walang paligoy-ligoy. So ngayon, ang tanong nga natin is ulitin natin, no? Nandyan ang cocaine sniffing video. Sumagot ka. Ikaw ba yan? Ikaw ba'y gumagamit ng cocaine? At bakit ayaw mong magpa-hair follicle test para mapasinungalingan na yan? At kapansin-pansin mas maganda na rin yan, no? Yung sinasabi nila, no? Kay PBBM, no? Para matapos na rin yung isyong yan. Kahit ako may advice ko na lang din kay PBBM. Siyempre, no? Ako may respeto ko sa lahat. 'Di ba? Sa presidente natin, sa vice president natin lalo. 'Di ba? May respeto ako sa kanila. No? Ngayon, mas maganda is kung ano ang hinihingi na lang sa kanya ng tao, yung mga hair follicle test na yan, is ibigay niya na lang. Ngayon, kung sakaling negatibo ang lumabas na resulta, good para sa kanya. 'Di ba? Ipakita niya na hindi ako yan. Ipakita niya na ganun. Kung talagang sa sarili niyang alam niyang hindi ako yan o walang nangyayaring ganyan sa akin noon. 'Di ba? Patunayan dapat sa mga tao eh. Ganyan yun eh. Kailangan harapin mo kung ano yung inaakusa sa iyo ng mga tao. Ganun yung mga tunay na leader eh. Kasi ang mga leader kasi hindi makakaiwas sa mga akusasyon yan. Maraming sasabihin dyan, maraming iaano dyan. Ngayon, nasa sayo na lang kung paano mo patutunayan yon, kung paano mo ipaglalaban o ididepensa yung sarili mo na dapat ngayon gawin. 'Di ba? Kung hinahamon siya ng mga ganyang test, is gawin niya. Ipakita niya sa lahat ng tao na siya'y inosente. Ganun yun. Para matapos na yung usapin sa kanya. 'Di ba? Kasi kapag siya'y naglumabas na negative, o tapos na yung usapan na yun.
Mapapahiya pa yung mga tao na naglabas ng ganon o nag-aakusa sa kanya ng ganon. 'Di ba? Pero nga sinasabi ng ilan, nako, baka mamaya kontrolin yung ganon. Ibig sabihin, magpa-test siya, pero, 'di ba? O hindi pa rin matatanggal yung isiping ganon na makontrol. Kontrolado kasi yan. Baka mamaya lumabas lang, negative, ganon. O mas maganda kung mag-ano sila ng patas na test, 'di ba? Yung alam ng taong bayan. No, yung walang binabayaran o ganyan-ganyan. Basta yun na yun. Basta yun yun. Basta yung mapatunayan niya sa sarili niya at mapatunayan niya sa taong bayan na talagang siya ay malinis. Dapat ganun. Para matapos na yung usapan na yan. Kasi hindi matatapos yan. Yang mga akusasyon na yan o yung video na yun, nakita na nandoon siya, hindi matatapos yan hanggat hindi niya idinidepensa o pinaglalaban ng sarili niya at pinapakita niya sa taong bayan na hindi ako yan. Yun. Hindi naman siya directly, nung tinanong siya, tumawa lang siya. Wala pang malapit sa kanya na mga kamag-anak, kapatid o mga anak o kahit yung kanyang asawa na nagpasinungaling na adik ba siya o hindi, totoo ba yung mga akusasyon laban sa kanya. Ang sumagot sa kanya kalihim ng DILG at DND. At saka, sinabi nila na fake yung video na yun bago pa man nagkaroon ng kahit sinong ahensya ng pagsusuri. So nung lumabas yung pagsusuri, di emano ng DNBI at DICT, alam namang pasinungalingan nila yung sinabi ni Secretary Abalos at ni Secretary Guibo. Siyempre, ang magiging tono nila, alinsunod dun sa naging deklarasyon ng dalawa na nagsabing fake yan, miski wala pang kahit anong pagsusuri na ginawa. Nabanggit nga nitong si VP Sara yung sinasabi niyang mga kasinungalingan nitong PNP chief na makailang beses na nababanggit sa press con, mga interviews at nadadawit itong si VP Sara na sabi nga ni VP Sara, tama na, hindi ko na maatim yung lahat ng mga kasinungalingan na ginawa mo. Gaano kadelikado ito, attorney, na mismo ang pinuno ng pambansang pulisya ay may ganitong mga hakbang pala. Isa pa sa mga notable dito, yung pag-casing mismo sa bahay ni VP Sara. Well, nakapagtataka nga yun Bakit tinuturing na kalaban ang ating Vice President samantalang siya ang pinakamangalawang mataas na opisyales? Alam mo, yung katunggali na si Lenny nung panahon ni dating Presidente Duterte, ang alam ko dyan, minsan hindi yan tinuring na banta para i-casing ang kanyang pamamahay, no? Hindi, so, tsaka nakita naman natin si Lenny nun di ba? Banat ng banat kay FPRRD. Pero hindi naman kung pansinin man siya ni FPRRD, wala, salita-salita lang. Kasi nga, di ba, may demokrasya tayo. Karapatan mong magsalita laban sa akin, bahala ka sa buhay mo. Ngayon, ang ginagawa ni FPRRD, pinatutunayan niya na sa sarili niya kung ano yung inaakusa sa kanya. Dapat ganun din yun ngayon Di ba? Hindi lang dahil sa Vice Presidente si VP Sara na magkaroon ng pantay na treatment. Dahil yan, uniteam din yan. No? Naging katandem ni PBBM yan. Dapat yun din ang tignan. Di ba? Kasi ang tinitignan dito, kalaban yan, mga Duterte, kalaban yan si Sara Duterte. Gano'n na ang tingin nila Kailangan ganto, gipitin natin, ganto, ganyan. Sa kabila ba ng ginawa ng mga Duterte para sa administrasyon noon, nung panahon ng kampanya, gano'n na lang ba kalimutan yun? Gano'n na lang ba itapon yung pagsasama na yun? 'Di ba? Kung tutuusin, hindi naman aalis talaga si VP Sara kung maayos naman talaga yung nangyayari. Hindi naman kikibo si Tatay Digong kung maayos naman talaga ang nangyayari. Walang basti Duterte na magagalit o magsasalita laban sa administrasyon kung walang ganyang nangyayari. Di ba? Kasi magkakasama kayo Kung galit talaga yung mga Duterte sa administrasyon ngayon o sa mga Marcos, hindi na para tulungan pa ng mga Duterte ang mga Marcos. Ganun yun Kung ang mga Duterte ay nananakam sa kapangyarihan at gustong agawan ng kapangyarihan ng mga Marcos, bakit pagtatagalin pa nila ng ganito? Nung 2022 election, pwede na nilang gawin yun. Diba? Common sense na lang. At bakit magsasalita si Tatay Digong sa interview niya na ayaw niya nang maging presidente si VP Sara kung sakaling tatakbo o itulak ng mga tao? Kasi sinasabi ni Tatay Digong, mahirap maging presidente. Mahirap na trabaho yan. Sa isang tatay magsasalita ng ganun, sa isang dating presidente, kung sa ibang tatay kausapin, yung anak mo tatakbong presidente, malaman tuwan-tuwa pa Pero si Tatay Digong ayaw niya. Parang sinasabi niya, tama na maging vice yung anak ko. Naranasan niya na. Si VP Sara nga parang ayaw niya na. Kaso tinutulak niyo sila papunta ron.
Diba? Kahit naman makita nyo sa survey na number 1 si VP Sara, nagsasalita ba si VP Sara na tatakbo siyang presidente? Hindi. Hearsay nyo lang yun eh. Diba? Wala naman siyang sinasabi na kapag nanalo si PBBM, ako naman ang susunod na magiging presidente. Malay nyo nga kasi hindi naman siya tumakbo. Kumbaga false alarm lang yun nangyayari sa inyo dahil nakita nyong number 1 si VP Sara. Malay nyo biglang magbago yung isip niya. Bakit hindi nyo nalang hinilot-hilot noon para magbago isip? Hindi yung ganyan-ganyan kung ano-ano pa yung ginawa nyo sa kanya. Diba? Kayo lang din ang nasisira. Kayo na nasira, siguradong tinulak nyo pa yan si VP Sara papunta dun sa posisyon na ayaw nila na pwede nilang gawin ngayon. Kumbaga, pwede nilang takbuhan ngayon. Di gumawa ko kayo ng kalaban. Imbis na wala kayong kalaban, kayo ang gumawa ng sarili nyong kalaban. Hindi gumawa ang mga Duterte ng kalaban eh. Kayo ang gumawa ng kalaban. Ginawa nyo silang kalaban. Pero hindi nyo sila kalaban. Sus. Talaga, malinaw na baka meron talaga silang mga plano na sa susunod na mga panahon, pagbintangan, bigyan ng paratang na krimen laban kay VP Sara at tuluyan ng arestuhin. At nandiyan din siyempre yung usap-usapan na dahil siya ay dinawit ng mga teroristang TPP, NPA doon sa kaso na nakabinbing ngayon kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa ICC na mukhang, at lumalabas naman, no, alinsunod dito sa revelation na kinikisig ang bahay niya, mukhang talagang may intensyon na ipakulong sa Hague ang mag-amang Duterte. Nang sa ganun, yung kanilang kandidato para sa Presidente na walang pag-asang manalo bilang Presidente, magkaroon ng tsansa man lang. So malinaw po yan na talagang... Yun ang tanong doon Kung hindi makatakbo si VP Sara bilang Vice President at mangyari ngayon na makulong sila, syempre pag nakulong sila, hindi na sila makakatakbo eh. 'Di ba? Ngayon, sigurado ba kayo na kahit wala si VP Sara o walang Duterte na tumakbo bilang presidente sa 2028, mananalo yung manok nyo? Syempre yung iba niyan parang ano na yan eh. Bahala na. Boboto na lang ako sa iba kaysa dyan. Diba? Kanya-kanyang pulot na lang yan kung sino. Ang pag-asa nyo na lang dyan kung sino yung mananalo, sana makontrol nyo kung sino. Diba? Pero kung yung manok nyo, no, kung sino man yun, yung nangangarap na yun, kung yun ang tatakbo, negative kayo dyan. Kahit sabihin yung walang Duterteng involved dyan na sa eleksyon sa 2028, kahit wala si VP Sara, hindi tatakbo. Diba? Siguro dumang mananalo manok nyo. Diba? Baka nga pag yung manok nyo tsaka si Pacquiao maglaban, baka si Pacquiao pa manalo. Hindi ako nagbibiro. Diba? Kaya useless lang yung ginagawa nyo kay VP Sara. Kung yun, yung taong yun, ang gusto nyong isabong sa 2028. Political harassment po talaga ang nangyari sa lahat ng mga kalaban ng administrasyon ito. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagbula kay Senator baka manalo sa Senator Harry. Ayun, kay Attorney Harry Roque. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi niyo tungkol dito sa videong ito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.